Annyeonghaseyo, Chingu. Ngayon nga pala ay pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang pinakamalaki naming sinahod dito sa South Korea. Monthly plus overtime. Tara, umpisahan na natin. Bago nga pala tayo mag-umpisa, pakita ko lang sa inyo dito sa lugar namin. Sa Gyeonggi-do Namyangju-shi. Ganito, parang may pagka bundok pa pero sibilisado na rin. Sobrang linis dito at napakaganda ng lugar. So tara, umpisahan na natin. Yun guys, umpisahan na nga pala natin. Magkano nga ba ang sinasahod namin dito sa South Korea plus OT, at kung magkano ang natitira sa sinasahod namin pagkatapos ng mga kaltas. Unahin pala natin sa per oras o hourly rate ng aming sahod. Kung ikukumpara natin sa Philippine money, ang isang oras dito sa South Korea ay pumapalo ng 406 pesos. So, 'di ba? Napakalaki ng agwat sa per oras sa Pinas. Malaking bagay 'yon na sinasahod natin dito. Pagdating naman sa daily rate, ang daily rate dito sa South Korea ay pumapalo ng 3,255 pesos. So, di ba, napakalaki rin ng per day natin dito. Magkukumpara natin sa pasahod sa Pinas. Tapos pagdating naman sa weekly ay umaabot dito ng 21,000 pesos. So, weekly lang yan. Kung mapapansin natin din, kung sa bayan natin, sa bansa natin, ano yan, isang buwan na natin na sahod yan. At yung monthly, yun na nakakatuwa, ay tumataginting na 85,000 pesos. O, di ba, napakalaki. Tingnan natin ngayon, magkano nga ba ang overtime rate natin dito sa South Korea. Magkano nga ba ang inaabot ng sahod namin dito plus OT, at kung magkano ang natitira. Sa overtime rate, ang per oras dito ay nasa 610 pesos. Di ba, mas mataas siya ng 200 pesos sa normal day o sa daily rate mo na per oras. Yun nga, bago ko pala makamit yung overtime, dapat ay makumpleto mo muna ang 8 oras bago pumasok ang overtime. So, mangyayari yan tuwing nagawa mo na yung 8 oras. Ngayon, pwede rin niya maging overtime ng Sabado. Mapasok ng Sabado or Linggo. Ngayon kasi, ang required lang na dapat ipasok mo is Lunes hanggang Biyernes. Depende sa company nyo. So, 5 days lang dapat yan sa loob ng isang linggo. So, sa isang buwan, ang 85,000, dapat papasok ka lang ng 20 to 22 days. Sasahod ka na ng 85,000. Ngayon, kung lalagpas ka sa 8 hours, yun nga, papasok dun yung overtime rate. Kung papasok ka man ng Sabado at Linggo. Ngayon buwan nga pala, nagkaroon kami ng 41 hours OT. 41 hours OT. Medyo malakas kasi ngayon yung company namin, at ang company nga pala namin ay family business. Tapos ang gawa namin dito ay bakalan kami. Gumagawa kami ng furniture. Iba-iba rin ang gawa namin, all around kami dito. Nagpipintura kami, nagwe-welding, nag-grinder, tapos may automatic robot welding din kami, at nagko-compress machine din kami. So, all around kami dito. Ayun nga, balik na tayo dun sa overtime natin na 41 hours. Kung i-convert mo yan sa Philippine money,
ay papalo rin siya ng malaki, 25,000 pesos. So yun ang pinakamalaking overtime namin dito sa South Korea, sa company namin dito sa Namyangju-si sa Gyeonggi-do. O magkano na ang total na sinahod namin? O umabot na siya ng 25,000 plus 85,000 is 110,000 pesos. O di ba napakalaki niyan? Kung sa Pinas yan, siguro sasahurin mo na yan ng mga siguro isang taon, ganyan. O wala pa naman siguro, pero napakalaki ng pera niyan. Tatrabahuhin mo lang siya ng isang buwan. Ayun nga, 'di ba? Na ano na natin ang sahod. Ngayon, ilalapit naman natin o ipapasok naman natin paano yung mga kaltas dito sa South Korea. Magkano nga ba ang natitira sa sahod o magkano natira sa sahod namin after ng kaltas? Dito sa South Korea ay may iba't ibang uri ng kinakaltas sa ating o sa aming sahod. Una, papasok dyan yung health insurance. Ang health insurance ay nagkakahalaga rin ng nasa 50 to 70,000 won. So hindi ko na siya iisa-isahin. So basta meron tayong binabayaran na health insurance na para sa ano din natin, kalusugan. Tapos meron din tayong income tax na binabayaran. Tapos meron din tayong mga local tax na binabayaran. So plus pa yung Kookmin. Yun yung parang national pension natin dito sa South Korea. Pero okay lang naman na bayaran siya kasi nga yung Kookmin na yan, pag uuwi ka ng Pinas is makukuha mo rin. Tapos bukod doon, para siyang SSS sa Pinas na dinodoble ni company. Kaya okay lang magbayad niyan. So ang total na binayaran natin o deduction sa ating sahod ay pumalo din ng 400,000 won o sa Philippine money ay nasa 16,000 pesos. So malaki na rin, di ba? Kasi kung iisipin natin, merong kinakaltas na ganun kalaki 16,000, pero yung hindi naman yun lahat na kaltas lang kasi meron ka rin doon mga makukuha. Pero mas magainam nga na mas malaki yung part ng Kookmin kasi nga yun yung ibabalik sa'yo at dodoblehin pa. So meron tayong kaltas na total of 16,000. By the way nga pala, kasama rin doon sa 16,000 yung kisuksa natin. Ang kisuksa kasi natin is nagkakahalaga ng 8,000. So nasa 8,000 lang talaga yung binawa sa atin sa benefits, mga health insurance. So yung 8,000 na yan, sa kisuksa natin, sulit na rin. Bakit? Kasi nandun na, binayaran na rin doon yung internet, wifi, gas, tubig. So saan ka pa, di ba? Merong mga company na libre ang kisuksa, meron ding hindi. Pero sa amin, may bayad man, pero tutusin sulit na rin. So magkano nga ba ang natira sa amin? Pag-usapan na natin. So ang total na gastos namin, total deduction sa isang buwan ay nasa 16,000 pesos. Para lang yan sa mga deduction. So paano naman pagdating sa mga panggastos namin, pangkain? Gumagastos din kami dito sa South Korea sa Philippine money ha. Naglalaro rin siya ng 10,000 to 12,000 pesos. So i-plus lang natin yung 12,000 at 16,000. Kasi dito sa South Korea, gastos mo rin naman lahat ng mga gagamitin mo, kakainin mo. Kaya kailangan mo rin talaga maglaan ng panggastos. Pero hindi naman ganun kalaki ang gastos dito sa South Korea. Sakto lang din. Hindi naman ganun kataas yung cost of living. Bale, yun nga, balik na tayo sa magkano nga ba ang natira. 12,000 plus 16,000 is nasa 28,000. So magkano yung sinahod natin? Pumalo siya ng 110,000. So 28,000 minus 110,000
And nasa ano pa siya, nasa 82,000 pesos. Yan, malinis na yon. May tatabi mo na yung pera na yon, o kung magpapadala ka man, doon mo na ibabawas. Di ba, Chingu? Napakalaki ng nagkaiba ng sahod dito sa South Korea at sa Pinas. Kaya yun nga, advice ko lang sa inyo para sa mga aspirant na gustong makarating dito sa South Korea. Lagi kayong mag-aral na mabuti, magsikap at magdasal. Naniniwala ako na balang araw makakarating din kayo dito. Basta wag lang kayong magsawa at gawin nyo lahat ng best nyo. Yun lang, Chingo. God bless and bye bye. Salamat sa panonood.